Welcome to my channel, guys! Huwag kalimutang mag-like and subscribe. Malaking tulong na ito sa tulad kong maliit lamang na content creator. Maraming salamat po! Planong pamamasyal ni VP Sara sa Japan, biglang kinansela. Ito ay dahil ba sa reaksyon ng mga netizens, o seguridad? Biglang kinansela ni Vice Presidente Sara Duterte, ang kanyang nakatakda di anong personal na paglalakbay patungong Japan, na sana ay simula sa ika-19 ng Agosto hanggang 24, 2026. Isang araw lamang, matapos itong aprobahan ng Malacanang. Ang pagkansela ay sumabay sa matinding reaksyon ng publiko, habang patuloy na bumabagyo at bumabaha, sa iba't ibang bahagi ng bansa. Noong ika-17 ng Agosto, naglabas ang Office of the President ng Travel Authority para sa Vice Presidente upang magtungo sa Japan para sa isang personal na paglalakbay. Subalit, kinahapunan ng sumunod na araw, ika-18 ng Agosto, opisyal nang humiling ang tanggapan ng Vice Presidente na bawiin na ang nasabing pahintulot. Bago pa man opisyal na kinansela ang biyahe, nag-alab na ang galit ng maraming netizens. Habang libu-libong pamilya ang nakararanas ng matinding pagbaha, matinding ulan, at paghihirap sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, marami ang nagtatanong. Paano naman ang mga Pilipinong nalulubog sa baha, habang ang ating Vice Presidente ay namamasyal lamang sa ibang bansa? Marami ang nagpahayag ng pagkadismaya sa social media, sinasabing, hindi angkop ang pag-alis ng pangalawang pinakamataas na opisyal ng bansa, sa panahong kailangan siya ng taong bayan. Iminungkahi ng iba na dapat sana ay narito siya, upang mag-abot ng tulong at makiramay, sa mga biktima ng kalamidad. Subalit sa opisyal na pahayag ni VP Sara Duterte, hindi nabanggit ang ulan o baha, bilang dahilan. Sa halip, sinabi niyang nagbago ang kanyang plano, at inihayag ang kanyang pagkabahala, sa pagsasapubliko ng kanyang schedule, na aniya, ay naglalagay sa kanyang seguridad sa panganib. Ang patuloy na paglalathala o pagsisiwalat ng aking schedule, ay isang seryosong usapin, lalo na't inilalagay nito sa panganib, ang aking personal na seguridad, at inilalantad ako sa mas mataas na panganib, pahayag ni VP Sara. Agad namang umalma ang Malacanang, sa sinabi nito. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Vice Presidente ay isang pampublikong opisyal, at may karapatan ang taong bayan na malaman ang kanyang mga paglalakbay, lalo't umaabot sa 7.4 na milyong piso ang ginagastos ng gobyerno para sa kanyang seguridad at tauhan sa mga paglalakbay sa ibang bansa noong nakaraang taon. May karapatan ang mga Pilipino na malaman kung saan napupunta ang kanilang pera, ani Castro. Bilang tugon, hinamon naman ni VP Sara ang Malacanang, na ilabas din ang lahat ng gastos sa paglalakbay, ng iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang transparensya at pananagutan, ay hindi dapat hinihingi lamang sa iisang tanggapan, pahayag ng Vice Presidente. Ang opisyal na dahilan ng pagkansela, ay pagbabago ng plano, at pagkabahala sa seguridad. Subalit, hindi maikakaila, na ang matinding reaksyon ng publiko, na nakakita ng hindi angkop na paglalakbay, sa gitna ng pagdurusa ng marami, ay naging malaking salik, sa desisyong ito. Mananatili ang tanong ng taong bayan, kung walang bagyo at baha, natuloy kaya ang pamamasyal ng Vice Presidente, sa Japan. Kinumpirma ng Office of the President na kinansela na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang nakatakdang biyahe sa Japan. Sa kopya ng dokumentong ibinahagi ng Office of the President, makikitang kinansela na ng OBP ang foreign travel ng Vice Presidente na nakaschedule sana ngayong August 19 hanggang August 24. Sa pahayag ni VP Duterte, sinabi nito na nagbago na ang kanyang plano at ang updated information nito ay naipagbigay alam na rin sa Office of the President. Sa statement, nakasaad rin na nais palalahanan ni VP Duterte ang tanggapan ng Pangulo na ang patuloy na paglalathala o pagsasapubliko ng kanyang schedule ay isang seryosong concern, kung saan nakokompromiso ang kanyang personal security at nag-expose sa kanya sa panganib. Nauna nang kinumpirma kahapon ni Palace
Press Officer Undersecretary Claire Castro sa Malacanang Press Corps na nag-request ng Travel Authority ang OBP na inisyo noong August 17 at kinansela kahapon August 18. Hinamo ni Vice President Sara Duterte ang Office of the President na i-disclose o isa publiko ang travel authority ng lahat ng mga government official pati na ang nagagastos na pondo para dito. Inilabas ng Vice Presidente ang naturang statement kasunod na naging pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro kung saan sinabi ng Palace official na bilang isang public servant si VP Sara, dapat anyang malaman ng mga Pilipino ang mga pagbiyahe sa abroad ng Vice Presidente kung saan umaabot umano sa 7 million pesos ang naka-allocate na budget para sa security at staff services tuwing bibiyahe si VP Duterte. Sa official statement ng Vice Presidente, binigyan din ito na ang transparency at accountability ay dapat na mag-apply sa lahat ng tanggapan na nangangasiwa sa pondo ng gobyerno. Kaya't siguradong ma-appreciate anya ng publiko kung ilalabas ang buong impormasyon ng travel expenses na ginagastos ng mga opisyal at ahensya ng pamahalaan, lalo na pera ng taong bayan ang ginagamit sa ganitong mga biyahe.